Ako siguro, Dami dyan, idol. ako na lang yung mag-love kahit hindi na lang ako lang. Kahanap ka rin, Alden. Hello Kakden fans! Ito na nga ha, nagtatanong ngayon ng mga tao kung tattoo nga ba yung nasa kamay ni Ma'am Catherine sa ilalim ng kanyang kanang wrist, mga kasomberos, dito sa kanyang kamay kasi parang nag-ano siya ng microphone sa Pilipinas Got Talent nagsasalita. So ang nakalagay dito is tattoo, no? Tattoo nga ba ito mga kasombreros? So ito po ay hindi tattoo mga kasombreros. Ito pa ang isa sa hinahangaan ko sa Catherine, lalong lalo po kay Ma'am Catherine mga kasombreros. Ang linis niya tingnan. Kasi para sa akin point of view ko lang po ito. I'm not forcing anyone naman to follow or to agree with me na malinis tingnan, no? Parang malinis tingnan yung taong walang tattoo mga kasombreros, and yung mga may tattoo naman ay medyo ano siya, medyo dumi mga kasombreros. Pero nga no, kapag gino-glorify naman ng Panginoon yung tattoo biblically ay okay lang po mga kasombreros, pero nasa conviction or konsensya na natin yan, because faith matters to God, no mga kasombreros. And then ito, sobrang kulit ito. si Ma'am Angeline Quinto ay napakinggan ninyo mga sobrang kulit niya mga kasombreros, no? Si Ronnie Alonte kasi sumigaw siya, tinawag niya si Ma'am Catherine. Alam ko matagal na to, pero ngayon ko lang kasi nakita mga sobrang kulit niya Ma'am Angge, no? Yung Angeline Quinto mga kasombreros. Tapos sobrang lakas pa ng tili niya mga kasombreros. Tapos Catherine yung reaction ni Ronnie Alonte, nagulat siya. Sobrang kulit. Marami siyang mga moments na kakulitan mga si Angge. Nung kalog din to, may mga times na kunwari pauwi na sila sa sa ibaba na sila ng compound ng ABS-CBN, tapos papatay niya bigla yung mga ilaw sa hallway, tapos natatakot yung mga tao. So sobrang kulit lang po mga kasombreros niya Ma'am Angge. And then ito, si Pops Alden, no, kung napakinggan niyo mga kasombreros, yung sa napansin lang ng mga tao, no, marami tayong updates actually. Napansin lang din ng mga Cathenatics yung sa di ba, sa may Stars on the Floor nila, merong partner, no? Parang tanong dito yung mga dance authority lang ba yung or yung mga contestants lang ba yung merong partner mga kaswers, at saka yung star duos. Ang tanong dito yung yung daw ba, yung mga dance authority at saka yung star host ay may magka-partner din daw, no? Sabi ng ng tanong dito mga kasers. And nirealize ko so since may mga twists sa Stars on the Floor, naabangan natin mga kasombreros na baka may partner si Sir Alden sa sayawan. So yan din yung ating aabangan mga kasombreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasombreros. Yung dito, yung isang video clip ni Sir Alden, sinabi niya kasi dito na gusto niya siya lang yung magla-love, siya lang daw yung magpamahal. Tapos parang gusto niya siya lang daw mag-love kahit na hindi siya love ng taong mamahalin siya or mamahalin niya mga kasos. And sabi ng vlogger ay makakahanap ka rin Pops Alden, sabi ng ganun. And then ito, yung Cebuana ay nag-drop, hindi muna yan. Sige, ito muna mga kasos, yung Alpha Pro Dog Food mga kasombreros ay nag-drop ng panibago nilang picture teaser. Nakasama nga si Pops Alden, up to 10% off yung kanilang promo mga kasombreros. So para sa mga for parents dyan na may mga mahilig sa aso, may mga alagang aso, and then kailangan ng dog food, ay pwede rin po kayong mag-purchase nito mga kasombreros. So kung type nyo lang po, and sabi dito sa caption nila, kagabi actually ito mga kasombreros, no, para dama ang saya, enjoy up to 10% off on Alpha Pro Small Bites for your friends. Add to cart at Shopee and save even more with Shopee mega discount or free shipping vouchers. So may mga vouchers din pala ang dito, ang Alpha Pro Dog Food mga kasombreros. And then ito, sobrang ganda, no? Yung Ma'am Catherine dito sa red dress niya mga kasombreros, although matagal na ito tapos parang may gomamela yata ito, or rose or dahlia.
na kulay pula din, no? Parang pang teleserye ang peg ni Ma'am Catherine dito mga customers sa picture na kulay red. Tapos kulay red din yung bulaklak sa kanyang tenga. Pero alam ko matagal na ito na repost lang po ng isang Kathleen admin mga customers. And then itong kulay red niya rin na dress mga kasombreros na may hawak na cake. Tapos parang kakagat na siya at sobrang kakulitan ni Ma'am Catherine mga customers. Tapos may roses na sobrang pulang-pula, no? Dito sa kanyang kanang paa mga kasombreros. Tapos alam ko matagal na rin itong picture na ito mga so nag-resurface lang siya. Sobrang ganda, no? Sana may matutuloy talaga yung project ulit ng Kathleen mga kasombreros. Parang pinag-uusapan na rin mga kasombreros. And then ito yung Cebuana ay nag-drop ng panibagong video teaser, no, or video campaign mga kasombreros. Tapos nag-promote si Sir Alden dito ng CTPL insurance siya mga kasombreros, no. Tapos sabi niya dito ay murang CTPL bang hanap mo. Ang meaning ng CTPL pala is compulsory third party liability insurance. Sabi ni Pops Alden, bili na sa Cebuana Lhuillier, maaari ka pang manalo ng brand new motorcycle sa bawat CTPL purchase mo. Paano manalo? Tapos may mga steps siya dito na binigay mga customers kung paano manalo. Step 1, sugod na sa pinakamalapit na Cebuana Lhuillier sa iyo. Step 2, bumili ng CTPL sa Cebuana Lhuillier at one of any micro insurance. And then parang kung bibili ka ng CTPL insurance plus 1 na micro insurance, and then meron ka pang parang entry sa raffle na isa mga kasombreros. Pasensya na po kayo sa mga manok namin dito mga kasombreros. Talagang dito sa kasi marami kaming manok, no. And then ito, last item. Last item natin ito mga sus for today ha. Kung naalala ninyo, yung birthday ni Justin Benitez, na kanyang part ng glam team niya mga customers. Pero alam ko wala na yata si Justin Benitez sa glam team ni Ma'am Catherine ngayon. So ito umattend pa si Pops Alden dati. Pero ngayon talagang tagong-tago na sila mga kasombreros sa publiko yung Kathleen. Pero alam natin na low-key, private but not secret ang relationship ni piloto, ni box office king at saka ni box office queen mga kasombreros. So abang-abang tayo sa mga future plans ng dalawang ito, and especially sa trabaho mga kasombreros, kasi alam ko talaga na merong niluluto ang Star Cinema at ang Jimmy Sparkle Artist Center or Jimmy Pictures mga kasombreros na project ng Kathleen. Kasi kung tayo nga nasasayangan, di ba, sa opportunity na patok ang Kathleen, how much more ang management ng ABS-CBN at GMA mga kasombreros. So come to think of that, so talagang it takes time, pero mag-aantay tayo in patience and masaya mga kasombreros, kasi nga alam nating team panatag tayo. Alright, so yun na actually sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ng Word of God, and blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God mga kasombreros, sobrang ganda po nito. Ang title natin, kilalanin siya, Psalms 46 verse 10, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Sa Tagalog po, sinabi niya ni Lord or ni Yahweh, tumigil kayo at kilalanin ninyo ako ng Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo. Ang buong chapter mga kasombreros ng 46 ng Psalms mga kasombreros ay nakita kasi ng Diyos na kung pa yung mga bansa nag-away-away, may gulo, may trouble mga kasombreros. Kung kaya sabi nila manatili, kumbaga pa be still, tumigil, itigil ang mga kaguluhan, itigil ang mga away, itigil ang mga kaguluhan in particular. So ang verse na ito comes from a longer section of scripture that proclaims the power and security of God. So yung sabi natin kanina kaguluhan, there is that power over doon sa mga kaguluhan mga kasombreros, and that power comes from the living mighty God. While the threat the psalmist faced is not mentioned specifically, it seems to relate to the pagan nations and the call for God to end the raging war, yung gera nga mga kasombreros or away. And yung Psalms na ito ay actually sikat na sikat ito mga kasombreros, na sabi na be still and know that I am God.
ay pwede rin siya magsabi na manatili tayo, no? Kung ano yung ginagawa natin na pagsamba sa Diyos, na paglilingkod sa Kanya, no? Pag-serve sa Kanya, mga kasambreros, manatili tayo. Kung tayo ay nasa state ng magulo yung ating isipan, we have to have that peace na nagmumula sa Panginoon natin. And God is our refuge. Yung buong chapter, mga kasambreros, ay nagsabi nito na refuge natin, kanlungan. Siya ang ating takbuhan. Siya ang ating ever-present help, mga kasambreros. Pag sinabing ever-present help, siya yung ever-present. No? Present siya parati. Okay? Hindi siya nawawala, mga kasambreros. The Spirit of God is omnipresent. Kahit saan ka pumunta, nandyan siya. Nandyan yung presence niya, mga kasambreros. Yung atin lamang na yung puso, yung ating isipan, yung ating pananampalataya, ang hinahanap ng Diyos para ma-attract siya, mga kasambreros. And every time that we pray, with a humble heart, with a pure intention, kapag tayo ay nagpapalinis sa Kanya, mga kasambreros, hindi tayo madinig sa ating panalangin. Therefore, we will not fear, though the earth give way to the mountains fall, though its water roars and its foam, and the mountains quake with their surging. So ito actually yung buong verse, mga kasambreros, ng yung content ng buong chapter ng 46, mga kasambreros. And we only need to discuss yung verse 10 nga, mga kasambreros, no? 46 verse 10. So sabi yung be still. Ano nga ba yung ibig sabihin ng be still, mga kasambreros, na sinasabi ng Diyos dito sa atin, no? Tumigil at saka manatili, no? Yung iba pa, tigilan na, mga kasambreros. Ito po ay tawag, no? Yung be still, mga kasambreros, ay tawag sa atin yung involved specifically sa mga war, sa mga fighting, no? Sa mga kaguluhan, yung mga misunderstanding, yung mga inggitan, sa ating tahanan, no, sa ating isipan, sa ating kaibigan, sa ating kaklase, sa ating kapitbahay, sa ating relatives, sa ating katrabaho, and so on, mga kasambreros. Sabi ng Diyos, itigil na. Okay, kung kaya meron kang kaaway dyan, no, kung meron kayong kaguluhan ng iyong best friend, ng iyong jowa, ng asawa, o ng kahit na sino man dyan na tao sa pamilya, kung itigil na, mga kasambreros, no, kasi wala po yung mabuting na idudulot. Sama ng loob at saka kumbaga pagkasira lamang ng mood mo, yung maidudulot ng trouble or ng mga bagay na iyan, yung war, mga kasambreros. Meron kasing inner war, merong external war. So yung war natin sa ating sarili, we have to calm that down, kasi nga ang Diyos natin nagbibigay ng kapayapaan. Be still, no? The word still is translation of the Hebrew word rapa, na ibig sabihin po ay slacken, let down, or cease, no? Yun nga yung kanyang ibig sabihin, mga kasambreros, na tumigil, no? Tumigil tayo. So kaya sasabi dito sa translation sa Hebrew, mga kasambreros, ay rapa, no? Itigil na natin. It is only after the fighting has stopped that the warriors can acknowledge their trust in God. Christians often interpret the command to be still as to be quiet in God's presence. So, yan, na-mention ko kanina na maging peaceful tayo, mga kasambreros. Kung magpa sa isang sapa, sa isang ilog, mga kasambreros, nanatili lang siya, no? Yung katulad sa lawa, no? Yung tubig po ay hindi rumaragasa, hindi dumadaloy, kundi payapa, no? Still siya, mga kasambreros. Nasa state of quiescent sa English vocabulary po natin. So, yun po, no? And dito, sasabi natin na kapag tayo po ay may quietness, no, meron tayong peacefulness sa ating sarili, sa ating tahanan, ay kung pa masaya at saka punong-puno ng purpose ang ating pamumuhay. So parang magsasabi mo, ang saya mabuhay kasi punong-puno ng peace at kapayapaan. For God's people, being still would involve looking to the Lord for their help. So that's also in reference Exodus chapter 14 verse 13. And for God's enemies, being still would mean ceasing the fight, a battle they cannot win. So sa mga kalaban naman ng Diyos ay kung pa ang be still, gusto niya sabihin na tumigil na kayo kasi hindi kayo mananalo. Wala kayong option na manalo. Kung pa losing lang ang option na meron kayo. So itigil na yan. And then another stanza or another phrase, mga kasambreros, ay yung know that I am God. So ang ibig sabihin nito, diba, sa Tagalog na kilalanin, no? Kilalanin natin ang Diyos, na siya ay Diyos, mga kasambreros. Kaya yung title natin ay kilalanin siya, mga kasambreros. So, know that I am God. Ito yung isa sa mga ito yung talaga nakaka-apekto sa ugali ng tao. Kasi ang tao, pag hindi nila kilala ang Diyos, ay ginagawa nila yung kahit anong bagay, kahit na masama, no, kahit na
sinisiraan nila at tinatapakan ng kapwa-tao, ang kanilang pamilya, ang kanilang kapatid, asawa, anak, magulang, and so on. Kasi hindi nila kilala ang Diyos. No? Kapag hindi natin kilala ang Diyos, delikado po yun. Kasi unang-una, parang wala tayong, parang wala tayong control sa ating sarili. And yung Diyos natin, kapag mas lalo natin siya nakilala, mas lalo tayong humahanga, mas lalo tayong na-amaze, mas lalo tayong mag-wonder, no, sa kanyang kabutihan. Kasi imagine niyo mga kasombrero, hindi ba kayo namamangha? Yung vastness, yung lawak, yung parang sabi mo may katapusan ba yung kalawakan, yung universe, yung langit, may katapusan ba yan, no? May yung mga malaking isda sa ilalim ng dagat, yung mga mountains, paano nabuo, no? Yung mga stars, constellations, yung laki, ang init ng ng sun, mga kasombereros, na 27 million degrees Celsius, no? Yan, estimation lang yan ng science, mga kasombereros, 27 million degrees Celsius. Pero talagang kung siguro susukatin, kasi matutunaw yan, magkaiba pa malulusaw mga kasusa kahit na namang object na ilapit sa araw. So, hindi ba tayo namamangha? Hindi ba tayo na mas lalo natin dapat kilalanin ang Diyos, no? Nasabi niya dito, kilalanin niyo ako, na siya ang Diyos na itataas sa lahat ng mga bansa forever. Now, yesterday, today, and forever, mga kasos, ay dadakilain at itataas siya, mga kasos, bilang Diyos, no? He will be exalted. And sabi nga na dito sa last stanza, I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. So, it was tempting for the nation of Israel to align with foreign powers, and God reminds them that ultimately He is exalted. God wins, panalo ang Diyos, and He will bring peace. During Isaiah's time, Judah looked for help from the Egyptians, even though God warned against it. So, tayo, okay lang po na humingi ng tulong, no? Sa ibang tao, sa ating kakilala, and so on, sa ating pamilya. Pero, mas pagtitiwalaan dapat natin. Kung bago ka humingi ng tulong sa ganito, nakapag-pray ka na, no? You devote, you meditate, mga kasomberes, you pray to God before you consult and ask for help from other people. So, not all the time naman bago ka pumunta rin. So, parang in general na, no, bago sa umaga, sa gabi, no, and kung anytime kasi ang prayer, mga so, and we have this silent prayer na tinatawag. So, anytime, anywhere, accessible po ang prayer, mga so, si Lord po ay one prayer away. Di ba may kantang one call away? Ang Diyos natin ay pwede rin one call away, one prayer away, mga kasos. Libre, walang bayad, hindi na kailangan ng load kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos. So, come to think of that, very accessible and very, wala ka nang gagawin na iba. Wala ka nang pera na dapat ibayad, mga kasomberos, kapag tayo po ay nag-pray. Libre siya, accessible, anytime, anywhere, mga kasombreros. Alright, so kung kaya, be still, no? At saka kilalanin natin ang Diyos natin lalo. Because the more we know God, the more that we love Him, the more that we exalt Him, the more that we praise Him and adore Him, mga kasos. Hangaan natin siya to the point, to the highest, to the most pinnacle, topmost level, mga kasombreros, utmost level ng ating papuri, pasasalamat at pagsamba na pwede natin ibigay. Alright, so actually the best, no, napakaganda po ng salita ng Diyos kapag tayo, parang ako minsan ay overtime talaga, no, sobrang haba na ng ating preaching or ating word, mga kasos. Pero nakakagana kasi, no, para siyang appetizer, more than appetizer, mga kasombreros. Alright, so nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, at saka calmness, no, peace, at saka quietness sa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating sarili, sa ating puso't isipan. In the mighty, holy, source of might, source of stillness, source of joy, source of love, Jesus Christ Himself. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasombreros, paalam po.